Ang binatang ito ay si Ronald, isang mahuhusay na mandirigma at ang natitirang buhay matapos ang isang malupit na labanan laban sa mga dambuhalang nagbabantang wakasan ang mundo. Bagamat siya ang nagwagi, ang kanyang tagumpay ay may kasamang pait, dahil ang buong hukbong imperial ay nasawi, at ang kanyang mahusay na commander na si dakilang General Aidsan ay halos lumpo at nawala ng isang braso. Akala nila ni Aidsan na nailigtas na nila ang mundo, ngunit isang mas makapangyarihang puwersa ang biglang lumitaw at muling itinulak ang sangkatauhan sa bingit ng pagkalipol. Bago bawian ang hininga, ginamit ni Aidsan ang kapangyarihan ng time slip upang maibalik si Ronald sa nakaraan, binigyan siya ng ikalawang pagkakataon upang baguhin ang kapalaran at maging ang pinakamatinding espada ng kasaysayan ng imperyo. Taglay ang karanasan mula sa hinaharap, determinado si Ronald na baguhin ang tadhana, protektahan ang mundo, at ihanda ang sarili para sa huling digmaan laban sa mga higanti. Pumasok tayo ngayon sa pangunahing kwento. Sa isang araw na maulap, tila ibinubuhos ang langit, ang ulan ay bumagsak na tila walang tigil. Ang kalangitan ay nagliliyab sa pula, nagdudulot ng kilabot sa sinumang makakakita. Tahimik ang lupa, tanging mga bangkay at dugo na umaagos kasabay ng ulan ang matatanaw. Si Ronald ay nakatayo sa gitna ng mga patay, kagagaling lamang niya sa isang matinding labanan. Ang kanyang anyo ay pagod na pagod, halos mawalan na ng lakas. Sa lugar na ito, tila siya na lamang ang natitirang buhay. Nakayuko siya sa kanyang espada, ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, ang kanyang suot ay sira-sira na. Ang iba pa, may tinamaan ng espada sa dibdib, may baril sa likod, halos lahat ay walang buong katawan. Ang dugo mula sa kanilang mga katawan ay umaagos, naghahalo sa tubig ulan. Muling tumingala si Ronald, pinagmamasdan ang paligid. Maingat siya sa lahat ng bagay. Sa labanang ito, damyugo maging ang kanyang mga mata at bibig. Sa harapan niya, isang buong hukbo ang nasawi. Sa gitna ng tanawin ng mga patay, tanging watawat ng mga kalaban ang nakatindig pa rin. Sabi niya, ang dami nilang namatay. Halos maubos na ang lakas ni Ronald. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa iisang direksyon, kitang-kita ang matinding pagod. Putik, ang naibulalas niya. Isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw, isang mahinang, hayop ka. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang matalas na pakiramdam ay agad nakaramdam ng kakaiba. Tumingin siya sa ibaba. Doon, sa ilalim niya, ay tiyan ng isang dambuhalang lalaki. Napakarami ng tubig ulan ang bumagsak, nagiging isang maliit na lawa sa kanyang katawan. Mula roon, nagsalita ang dambuhala, malalim, nakakakilabot ang tinig. Hindi ko akalaing may ganitong kalakas na tao sa lahi ng tao. Nang makita ang mga mata ng halimaw, puting-puti, may 4 na sungay sa ulo, at ang buong katawan ay punong-puno ng sugat, nanigas si Ronald. Ang dambuhala ay may mga pakpak na puti, ngunit ngayon ay wasak na. Nakatihaya ang higanti, si Ahaus. Si Ronald ay nakatayo sa tiyan ni Ahaus. Bago pa ang labanan, si Ahaus ay makapangyarihan, isang tunay na halimaw. Siya at ang 3 kapatid niyang dambuhala ang sumalakay sa imperyo, naghasik ng lagim. 1,000 tao ang namatay sa bawat yapak nila. Apoy, pagpatay, kabundukan ng bangkay. Ang isa sa kanila ay may 2 sungay, isa may 3, at ang si Ahaus ay may 4. 20 araw ang nakalipas mula nang magsimula ang kaguluhan. Ngayong tinalo na niya ang huling halimaw, bigla siyang tumapak ng mariin sa mukha ni Ahaus. Sumirit ang tubig sa tiyan ng dambuhala. Inilagay niya ang isang paa sa ilong nito, nagharap ang kanilang mga mukha. Ngayon, si Ronald ang nasa itaas. Ano, buhay ka pa rin? Panunuya ni Ronald habang itinutulak pa lalo ang paa sa mukha ng halimaw. Huwag kang mag-alala. Hindi na magtatagal, sagot ni Ahaus. Malapit na rin akong bumalik sa piling ng Panginoon. Nagliliyab ang mga mata ng halimaw, ngunit wala itong ibang reaksyon sa pambabastos ni Ronald. Maganda, tugon ni Ronald. Yung mga kasama mo, naghihintay na sa impyerno. Ngunit nang marinig ni Ahaus ang tungkol sa mga kaibigan niya, saka lamang ito tumugon. Kaibigan? Oo, yung 2 sumama sa'yo. Hindi rin sila namatay ng maayos.
Isa sinunog ng dragon, isa isinumpa habang buhay ng isang matandang nagngangalang Loran. Pagkasabi nito, tila nasiyahan si Ronald. Nanlilisik ang mga mata, ngumiti ng mapang-asar. Kahit pawisan, kahit punit ang kasuutan, ang kanyang anyo ay lumalaban pa rin. Gets mo na ba, ha? Gunggong. Ayaw makinig ni Ahaws. Sumagot ito, huwag mong itago ang katotohanan. Mandirigmang tao. Napakurap si Ronald, na bigla sa tinura ng halimaw. Patuloy ang pagbuhos ng ulan. Bawat patak ay humahampas sa manipis niyang buhok. Mahinahon ngunit malalim ang boses ni Ahaws, alam ko, lahat ng mga malalakas, sabay silang nalibing. At tuluyan itong nagpatuloy, ibig sabihin, wala nang sino mang katulad mo. Wala na. Bagamat isang dambuhala si Ahaws, nang siya'y nakatihaya sa lupa at tinatapakan ni Ronald, ang awtoridad ni Ronald ay tila mas higit pa sa kanya. Nang marinig ni Ronald ang mga salita ni Ahaws, natawa siyang may pang-uuyam, buong paghamak na sinabi, buhay pa ako't humihinga, anong sinasabi mo riyan ha? Bagamat matalim ang kanyang pananalita, napansin ni Ahaws ang kahinaan. Kumislap ang mga mata nito at sinimulang pumalag. Huwag kang magyabang ng maaga. Alam kong malapit na ring maubos ang oras mo. Natutuwa ako, sabi ni Ahaws. Ang paa ni Ronald ay mahigpit na nakadiin sa mukha ni Ahaws, ngunit hindi siya natinag. Patuloy itong nagsalita, kung mas maaga mong nadiskubre ang tunay mong kakayahan at pinagtuunan ito ng pagsasanay, sana'y naging hadlang ka na sa mga pangarap namin. Parang tinamaan si Ronald sa puso. Napangiwi siya, napayuko, at galit na galit ang mukha. Simula kanina puro kadaldal, bulalas niya. Wala na ang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga matay malamig, tila hindi na nais magtago ng anuman. Oo, alam ko, hindi ko na kailangang marinig mula sa iyo. Napakakawawa ng buhay ko, kaya manahimik ka na lang at mamatay. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Ahaws. Tumugon ito, isa kang dakilang tao. Karapat-dapat kang ipagmalaki. Inangat ni Ronald ang kanyang espada, na para bang wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng kalaban. Ngunit halatang ubos na ang kanyang lakas, sunod-sunod ang kanyang hingal. Muli, nagsalita si Ahaws. Sa huli, ang mundo mo. Hindi na siya pinatapos ni Ronald. Mabilis itong tumalon, hinampes ng buong lakas ang espada pababa. Tumama ito sa leeg ni Ahaws, isang matinding liwanag ang lumabas mula sa tama ng espada. Naputol ang ulo ni Ahaws at tumilapon sa malayo. Kasabay nito, umangat ang lupa sa paligid dahil sa tindi ng puwersa ng atake. Mula sa butas sa sungay ni Ahaws, tumagos ang sinag ng liwanag mula sa langit. Isang pagkamatay na masakit at hindi inaasahan kahit si Ahaws ay hindi ito naisip. Bumagsak sa lupa ang kanyang ulo. Pagkatapos patayin ang huling dambuhala, tumalikod si Ronald at umalis. Ang kanyang likod ay walang kahit anong pag-aatubili. Sa gitna ng mga bangkay na nagpatong-patong, ang kanyang mga mata ay tila wala ng damdamin, malamig, walang sigla. Tumingin siya sa isang punto sa lupa. Patuloy ang ambon, humahalo sa dugong matagal nang nasa lupa. Isang eksenang puno ng dalamhati. Matagal siyang nanatili roon. Bigla, nagtanong siya sa sarili, anong gusto mong gawin ko sa lahat ng ito, ha? Tahimik na lumakad si Ronald, walang laman ang isipan. Tumapak siya sa isang pulang baha ng tubig, naglikha ito ng isang maliit na alon. Pagod na pagod ang kanyang katawan, tila malapit nang mawala ng malay. Habang pilit siyang naglalakad, biglang may nakita siyang ikinagulat. Nilinggan niya ito habang humihingal pa rin. Isang alaala ang bumalik, nasa hukbo pa siya noon, kasama ang kanyang mga kasamahan. Lahat ay malalaki ang katawan, masayahin, nagtatawanan. Si Ronald lamang ang medyo maliit, tahimik, at tila hindi agad nakikihalubilo. Ngunit napansin niya ang isang kasamahang ngumiti sa kanya, may mahabang peklat sa mata at hati ang buhok sa gitna. Marahil siya ang tumulong kay Ronald na makibagay sa iba. Sabay-sabay silang pumasok sa digmaan. Naging matalik na magkakaibigan, magkakasama sa lahat ng laban. Ngunit sa labang ito, namatay ang kaibigan. Tinamaan siya ng espada sa tiyan, damyugo ng todo, hindi na nakaalpas. Tumigil ang tingin ni Ronald sa iisang punto.
Lahat kayo, nandito pala, ha? Tumigil siya sa harap ng mga bangkay ng kanyang mga kasama. Patong-patong na katawan, lahat may masakit na kamatayan, tinaga, panyana, pinugutan. Ang matalik niyang kaibigan, wala ng buhay. Hindi pa nakapikit ang mga mata. Isang tanawing mas masakit pa sa kahit anong bangungot. Sumigaw si Ronald, mga tanga kayong lahat. Lumuhad siya, pinunit ng sakit ang laman at kaluluwa. Bakit kailangan ninyong maging ganun kayabang? Akala nyo ba dahil malakas ako, malakas na rin kayo? Inabot niya ang mukha ng kaibigan, pinaikit ang mata nito. Marahil iyon na ang huli niyang maitutulong. Dapat tumakbo na kayo noon pa, mga bobo. Nanatili siyang nakaluhod, sinusisi ang sarili at ang mga kasama. Bakit? Bakit? Pati ba ang aura sword ng imperyo ay hindi sapat laban sa mga dambuhala? Bakit espada ko lang ang nakakayanang sirain sila? Tinitigan niya ang kanyang kaibigan, hinihigop ng guilt ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil dito, imposibleng isang tulad kong ordinaryong sundalo ay mapunta sa harapan. Hindi rin kayo mamamatay. Napuno ng desperasyon ang mga mata ni Ronald. Napaupo siya sa lupa, tuluyang gumuho. Umaagos ang dagwang lawa matapos ang laban ng buhay o kamatayan. Si Ronald na lamang ang natitirang buhay. Ngunit ang manatili ay siya ring pinakamasakit. Sa gitna ng dilim, may bigla ang tinig na narinig. May tao ba riyan? Napalingon si Ronald, namangha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasugatan ako, hindi ako makagalaw, dagdag ng boses. May pamilyar sa tinig na iyon. Naramdaman ni Ronald ang kakaibang kilig ng pagkilala. May tao ba riyan? Muling sigaw ng tinig. Agad na itinarak ni Ronald ang espada sa lupa at nagsimulang maghanap. Sumigaw siya, buhay pa siya. Sa kabila ng sakit at paghihirap, pinilit ni Ronald ang bawat hakbang. Sa malayo, nakita niya ang isang babae, sugatan, halos di na makagalaw. Si Aidsan Akalia. Napangiti si Ronald. Buhay ka pa pala, sa kanyang harapan, si Akalia ay nakasandal sa malaking bato, duguan, pagod. Ngunit nabuhay pa rin. Titinatapos mo ba ako, Ronald? Mahina niyang tanong. Napalunok si Ronald. Lumapit siya. Anong nangyari sa ating dakilang pinuno? Namangha si Aidsan. Buhay ka pa? Hindi ba, isa ka lang General de Segunda? Hindi ka naman ganun kalakas. Tumingin siya ng seryoso. Mas mahalaga, patay na ba si Ahaus? Oo, ako ang pumatay sa kanya. Hindi malayo ang bangkay niya. Napabuntong hininga si Aidsan. Ganun ba? Kumislap ang luha sa kanyang mata. Bumagsak yun sa kanyang pisngi. Salamat. Salamat talaga, General Ronald. Tahimik si Ronald. Hindi niya inasahang may iyak ang babaeng ito. Itinaas niya ang isang hinlalaki. Kung ganyan ka magpasalamat, pwede bang may hiling ako? Hiling. Ikinwento niya ang tungkol sa mga katawan ng mga tapat na sundalo. Karaniwan, sinusunog o tinatapon ang bangkay. Pero pwede bang utusan mo silang bigyan ng disenteng libing? Tumingin si Aidsan. Hindi ako sigurado. Mas wasak pa ako sa'yo. Mas mabuting ikaw na ang mag-utos para sa kanila. Natawa si Ronald. Halaka, Commander. Hindi ko nga kaya tumayo. Tingnan mo to, puro dugo ang kamay ko. Bumuga siya ng dugo mula sa bibig. Sa totoo lang, mamamatay na rin ako kahit anong oras. Wala pa akong nagagawa sa buhay ko. Lagi na lang akong palaboy. Kung sakaling mabuhay ka, anong gusto mong gawin? Tanong ni Aidsan. Marami. Sobrang dami. Pero ang naiisip ko ngayon, ano kaya ang pakiramdam na makapasok sa akademya? Akademya? Oo, sinabi kasi ng dambuhalang iyon, eh. Tapos, huling-hiling ng ate ko, gusto niyang makita akong makapasok sa akademya. Napabuntong hininga siya. Sayang, ilang minuto na lang siguro, makikita ko na ang pamilya ko. Kapag tumila ang ulan, magpapadala tayo ng rescue team, sabi ni Aidsan. Commander, di ba sinabi ko na missing na ako? Wala na ko. Tahimik siya sandali. Sinasabi ko lang naman. Biglang tumila ang ulan. Lumitaw ang liwanag ng araw. Nagulat silang dalawa. Natapos na ang ulan, biglang tumigil ang bagyo, niyanig ng lindol ang lupa. Pareho silang nabigla. Anong nangyayari? Mula sa liwanag, isang 8 pakpak na halimaw ang lumitaw.
BATRUK, sigaw ni Ronel. Kasunod noon, daan-daang halimaw ang nagsilabasan. Anong kabaliwan to? Saan galing tong mga to? Nang makita ang eksena, napaluhod si Aidsan. Hindi pa pala tapos? Akala ko yun na ang huli. Nanginginig ang kanyang tinig. Kahit kailan, hindi ko mailigtas ang mundo. Commander, sigaw ni Ronel. Bakit ganyan ka? Bawiin mo yang damdamin mo. Gamitin mo ang telekinesis mo o kung ano man yan, itapon mo ako sa taas. Ha, mabilis. Nasa baba ang espada ko. Di ko sila kayang tamaan ng ganito. Hindi mo ba balak tapusin sila? Sigaw ni Ronel. Nabigla si Aidsan. Sa ganitong sitwasyon pa talaga, lalaban ka pa rin? Walang magawa si Ronel kundi tumingin sa kanya. Ano pa nga ba? Magpapalipas oras lang ba tayo dito habang hinihintay ang kamatayan? Matigas ang kanyang tinig. Hinugot niya ang kanyang espada. Kahit mamatay pa ako, kailangang mabunot ko ang mga pakpak ng mga halimaw na to. Sa isip ni Aidsan, sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin sumusuko ang taong ito. Naalala niya, oo nga pala. Ganyan siya. Kung hindi, paano pa tayo nakarating sa puntong ito? Isang saglit ng pagkatigagal, inilagay ni Aidsan ang kanyang kamay sa balikat ni General Ronel. Lumingon si Ronel. Ano na naman yan? Busy ako. Tigilan mo muna kakasalita mo. Ngunit bigla siyang hinalikan ni Aidsan. Isang maalab na halik. Natigilan si Ronel. Anong nangyayari? Mula sa labi ni Aidsan, ipinasok niya sa bibig ni Ronel ang isang berdeng kristal. Gulat si Ronel. Anong nilagay mo sa bibig ko? Lumapit si Aidsan at bumulong sa kanyang tainga. Ito, ang huling pagkakataon. Nabigla si Ronel. Ha, hintay. Anong ibig mong sabihin? Tinulak niya si Aidsan, naguguluhan. Ganito na nga ang sitwasyon, tapos kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Kung magkita tayong muli sa susunod na pagkakataon, pwede bang pigilan mo akong gumawa ng mga kabaliwan? Bulong ni Aidsan. Sabihin mong manatili na lang akong isang mananahi. Nagulat si Ronel. Lahat ng ginawa ko, pero yun lang ang hindi ko pa nasubukang gawin. Napatingin si Ronel sa kanya. Sa kalayuan, si Buttrick ay naghahanda ng pagsalakay. Isang nakakasilaw na liwanag ang pinakawalan, papunta sa kanilang dalawa. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Nawala ang kristal sa kawalan. Nagising si Ronel. HNGH. TT. Total Commander. Napalingon siya. Sa kanyang harapan, isang mapayapang kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Ito ba ay? Sa ilalim ng kanyang mga kamay ay malambot na damuhan. Napatayo siya. Nimbutan? Nakaraan ako. Lumabas ang isang system message, paalala, espesyal na oras. Pagbabalik sa araw #1. Nakasandal si Ronel sa isang punong kahoy, na pabuntong hininga. Isang kamay sa noo, tila litong-lito. Totoo nga ang sinabi ni Commander. Naalala niya ang halik. Ang pagpapasa ng kristal. Ang paliwanag ni Aidsan, iyon ay isang kristal ng pagbabalik. Nakakapagbalik ng 4 na beses. 3 na ang nagamit ko, kaya isa na lang ang natitira. Tiningala ko ang isang tulad mo. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang huling pagkakataong yun sa'yo. Ang kapangyarihang ito ay para patayin ang mga dambuhala. Hindi natin sila kaya ngayon. Pero naniniwala ako, ikaw ang susi para iligtas ang mundo. Sanayin mo ang sarili mo. Alam kong gusto mo rin yan. Nabanggit mo dati na gusto mong matuto. Akala mo wala akong pake. Pero naalala ko iyon. Kung gusto mong matuto, pumunta ka sa Akademyang Philayon. May mga bihasang tao roon na makakatulong sa'yo. Napaupo si Ronel. Totoo ba to, Diyos ko? Kung panaginip lang to, gisingin niyo na ako. Kahit bumalik ako sa nakaraan, mag-isa lang naman ako, Ano bang magagawa ko? Bigla siyang napatigil. Hintay. Kung nakaraan nga ito, napatingin siya sa hawak niyang kahoy. Kung ganon, tumayo siya. Tumingin sa puno. Tumakbo siya sa damuhan, hawak ang kahoy. Makikita ko na siya. Makikita ko na si ate, sa ilalim ng araw, masayang tumakbo si Ronel. Ngunit habang tumatakbo, may nakita siyang grupo.
Si Han at ang kanyang mga kasama, nambubuli. May batang nakabaligtad, nakasabit. Mga hayop talaga tong mga to, Yuzel ni Ronald. Ang bata ay umiiyak, nasasaktan. Ano to? Bakit nakasabit ang bata? Tumalikod na sana siya, sanay na siya sa kabastusan ni Han. Walang nagbago sa mga to, ngunit bago siya tuluyang lumayo, may kakaibang napansin si Ronald. Hindi mo ba balak tapusin sila? Sigaw ni Ronald. Nabigla si Aidsan. Sa ganitong sitwasyon pa talaga, lalaban ka pa rin? Walang magawa si Ronald kundi tumingin sa kanya. Eh ano pa nga ba? Magpapalipas oras lang ba tayo dito habang hinihintay ang kamatayan? Matigas ang kanyang tinig. Hinugot niya ang kanyang espada. Kahit mamatay pa ako, kailangang mabunot ko ang mga pakpak ng mga halimaw na to. Sa isip ni Aidsan, sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin sumusuko ang taong ito. Naalala niya, oo nga pala. Ganyan siya. Kung hindi, paano pa tayo nakarating sa puntong ito? Isang saglit ng pagkatigagal, inilagay ni Aidsan ang kanyang kamay sa balikat ni General Ronald. Lumingon si Ronald. Ano na naman yan? Busy ako. Tigilan mo muna kakasalita mo. Ngunit bigla siyang hinalikan ni Aidsan. Isang maalab na halik. Natigilan si Ronald. Anong nangyayari? Mula sa labi ni Aidsan, ipinasok niya sa bibig ni Ronald ang isang berdeng kristal. Gulat si Ronald. Anong nilagay mo sa bibig ko? Lumapit si Aidsan at bumulong sa kanyang tainga. Ito, ang huling pagkakataon. Nabigla si Ronald. Ha, hintay. Anong ibig mong sabihin? Tinulak niya si Aidsan, naguguluhan. Ganito na nga ang sitwasyon, tapos kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Kung magkita tayong muli sa susunod na pagkakataon, pwede bang pigilan mo akong gumawa ng mga kabaliwan? Bulong ni Aidsan. Sabihin mong manatili na lang akong isang mananahi. Nagulat si Ronald. Lahat ng ginawa ko, pero yun lang ang hindi ko pa nasubukang gawin. Napatingin si Ronald sa kanya. Sa kalayuan, si Buttrick ay naghahanda ng pagsalakay. Isang nakakasilaw na liwanag ang pinakawalan, papunta sa kanilang dalawa. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Nawala ang kristal sa kawalan. Nagising si Ronald. HNGH. TT. Total Commander. Napalingon siya. Sa kanyang harapan, isang mapayapang kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Ito ba ay? Sa ilalim ng kanyang mga kamay ay malambot na damuhan. Napatayo siya. Nimbutan? Nakaraan ako? Lumabas ang isang system message, paalala, espesyal na oras. Pagbabalik sa araw #1. Nakasandal si Ronald sa isang punong kahoy, na pabuntong hininga. Isang kamay sa noo, tila litong-lito. Totoo nga ang sinabi ni Commander. Naalala niya ang halik. Ang pagpapasa ng kristal. Ang paliwanag ni Aidsan, iyon ay isang kristal ng pagbabalik. Nakakapagbalik ng 4 na beses. 3 na ang nagamit ko, kaya isa na lang ang natitira. Tiningala ko ang isang tulad mo. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang huling pagkakataong yun sa iyo. Ang kapangyarihang ito ay para patayin ang mga dambuhala. Hindi natin sila kaya ngayon. Pero naniniwala ako, ikaw ang susi para iligtas ang mundo. Sanayin mo ang sarili mo. Alam kong gusto mo rin yan. Nabanggit mo dati na gusto mong matuto. Akala mo wala akong pake. Pero naalala ko iyon. Kung gusto mong matuto, pumunta ka sa Akademyang Philayon. May mga bihasang tao roon na makakatulong sa'yo. Napaupo si Ronald. Totoo ba to, Diyos ko? Kung panaginip lang to, gisingin niyo na. Ako, kahit bumalik ako sa nakaraan, mag-isa lang naman ako, ano bang magagawa ko? Bigla siyang napatigil. Hintay. Kung nakaraan nga ito, napatingin siya sa hawak niyang kahoy. Kung ganon, tumayo siya. Tumingin sa puno. Tumakbo siya sa damuhan, hawak ang kahoy. Makikita ko na siya. Makikita ko na si ate, sa ilalim ng araw, masayang tumakbo si Ronald. Ngunit habang tumatakbo, may nakita siyang grupo. Si Han at ang kanyang mga kasama, nambubuli. May batang nakabaligtad, nakasabit. Mga hayop talaga tong mga to, Yuzel ni Ronald. Ang bata ay umiiyak, nasasaktan. Ano to? Bakit nakasabit ang bata?
Tumalikod na sana siya, sanay na siya sa kabastusan ni Han. Walang nagbago sa mga to, ngunit bago siya tuluyang lumayo, may kakaibang napansin si Ronald. Hindi mo ba balak tapusin sila? Sigaw ni Ronald. Nabigla si Aidsan. Sa ganitong sitwasyon pa talaga, lalaban ka pa rin? Walang magawa si Ronald kundi tumingin sa kanya. Ano pa nga ba? Magpapalipas oras lang ba tayo dito habang hinihintay ang kamatayan? Matigas ang kanyang tinig. Hinugot niya ang kanyang espada. Kahit mamatay pa ako, kailangang mabunot ko ang mga pakpak ng mga halimaw na to. Sa isip ni Aidsan, sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin sumusuko ang taong ito. Naalala niya, oo nga pala. Ganyan siya. Kung hindi, paano pa tayo nakarating sa puntong ito? Isang saglit ng pagkatigagal, inilagay ni Aidsan ang kanyang kamay sa balikat ni General Ronald. Lumingon si Ronald. Ano na naman yan? Busy ako. Tigilan mo muna kakasalita mo. Ngunit bigla siyang hinalikan ni Aidsan. Isang maalab na halik. Natigilan si Ronald. Anong nangyayari? Mula sa labi ni Aidsan, ipinasok niya sa bibig ni Ronald ang isang berdeng kristal. Gulat si Ronald. Anong nilagay mo sa bibig ko? Lumapit si Aidsan at bumulong sa kanyang tainga. Ito, ang huling pagkakataon. Nabigla si Ronald. Ha, hintay. Anong ibig mong sabihin? Tinulak niya si Aidsan, naguguluhan. Ganito na nga ang sitwasyon, tapos kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo. Kung magkita tayong muli sa susunod na pagkakataon, pwede bang pigilan mo akong gumawa ng mga kabaliwan? Bulong ni Aidsan. Sabihin mong manatili na lang akong isang mananahi. Nagulat si Ronald. Lahat ng ginawa ko, pero yun lang ang hindi ko pa nasubukang gawin. Napatingin si Ronald sa kanya. Sa kalayuan, si Buttrick ay naghahanda ng pagsalakay. Isang nakakasilaw na liwanag ang pinakawalan, papunta sa kanilang dalawa. Isang malakas na pagsabog ang sumunod. Nawala ang kristal sa kawalan. Nagising si Ronald. HNGH. TT. Total Commander. Napalingon siya. Sa kanyang harapan, isang mapayapang kapaligiran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Imposible. Ito ba ay? Sa ilalim ng kanyang mga kamay ay malambot na damuhan. Napatayo siya. Nimbutan? Nakaraan ako? Lumabas ang isang system message, paalala, espesyal na oras. Pagbabalik sa araw #1. Nakasandal si Ronald sa isang punong kahoy, na pabuntong hininga. Isang kamay sa noo, tila litong-lito. Totoo nga ang sinabi ni Commander. Naalala niya ang halik. Ang pagpapasa ng kristal. Ang paliwanag ni Aidsan, iyon ay isang kristal ng pagbabalik. Nakakapagbalik ng 4 na beses. 3 na ang nagamit ko, kaya 1 na lang ang natitira. Tining-ala ko ang isang tulad mo. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang huling pagkakataong yun sa iyo. Ang kapangyarihang ito ay para patayin ang mga dambuhala. Hindi natin sila kaya ngayon. Pero naniniwala ako, ikaw ang susi para iligtas ang mundo. Sanayin mo ang sarili mo. Alam kong gusto mo rin yan. Nabanggit mo dati na gusto mong matuto. Akala mo wala akong pake. Pero naalala ko iyon. Kung gusto mong matuto, pumunta ka sa Akademyang Philayon. May mga bihasang tao roon na makakatulong sa'yo. Napaupo si Ronald. Totoo ba to, Diyos ko? Kung panaginip lang to, gisingin niyo na ako. Kahit bumalik ako sa nakaraan, mag-isa lang naman ako, Ano bang magagawa ko? Bigla siyang napatigil. Hintay. Kung nakaraan nga ito, napatingin siya sa hawak niyang kahoy. Kung ganon, tumayo siya. Tumingin sa puno. Tumakbo siya sa damuhan, hawak ang kahoy. Makikita ko na siya. Makikita ko na si ate, sa ilalim ng araw, masayang tumakbo si Ronald. Ngunit habang tumatakbo, may nakita siyang grupo. Si Han at ang kanyang mga kasama, nambubuli. May batang nakabaligtad, nakasabit sa pamamagitan ng mahika. Nabigla si Ronald, isang gumagamit ng mahika sa isang liblib na lugar. Bakit may ganito kaalagang tao rito? Rare ito sa digmaan, bulalas niya. Naalala niya bigla. Ngayon ko lang naalala. Sa panahong ito, siguradong narito rin sila. Naging malamig ang paligid ng batang si Ale. Nanggigil siya sa takot.
Ang bata sa itaas ay umiiyak, pakiusap, tama na po, wala po akong pera, mahal ang gamot ni nanay ngayong buwan. Ngunit si Han ay walang awa. Gusto mong anong gawin ko? Ako pa dapat mag-alala sa nanay mo? Mabilis ang pangyayari. Itinaas ni Han ang kamay, at bawat salita'y sinabayan ng sampal. Kung dutiful son ka talaga, dapat marunong kang kumita ng pera. Biglang tumigil si Han. Oy, Ale, hindi pa rin sumusunod? Hilahin mo pataas yan, itaas mo sa sanga ng puno. Nag-atubili si Ale. Hindi ko kaya. Paano kung mad-ulash ako? TSK, lalaki ka pa man din. Tahimik, gawin mo na bago ikaw pa ang isabit ko. Nanginginig si Ale. Bakit ganito? Mali ata ang pag-aaral ko ng mahika, gusto ko lang naman patunayan na may silbi rin ako. Nang nanginginig na siyang binabanggit, hindi ko kaya, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Palo mula kay Ronald. Itigil mo yan, hayop ka. Gusto mong mamatay ang bata? Nawala ang mahika. Bumagsak ang bata. Nagulat ang grupo ni Han. Anong ginawa mo? Sigaw ni Han, patakbo papunta kay Ale. Pero hinaranggan siya ni Ronald. Oy Ale, wag mong pansinin yang basurang yan. Kausapin mo ko. Napatulala si Ale. Ronald, may tatanong ako. Saan mo natutunan ang teleportation magic mo? Galing sa isang lumang libro ng mahika. Namangha si Ronald. Wow, self-study lang. Astig mo. Pero naglabas na ng espada si Han. Anong akala mo, mananahimik ako? Hinugot ni Han ang kanyang espada. Ngayong araw, tatapusin ko na ang kayabangan mo. Mabilis siyang umatake, ngunit madali itong iniwasan ni Ronald. Ang bagal mo. Hindi siya tulad dati. Bulong ni Han. Tama, malakas na ako ngayon, bulong ni Ronald sa sarili. Lumuhad ka. Kung hindi, puputulan ko ang braso mo. Takot na takot ako, sarkastikong tugon ni Ronald. Kung mamatay ka, aalagaan ko ng mabuti ang ate mo, banta ni Han. Nanigas si Ronald. Anong sinabi mo? Bawat beses na makita ko siya, naiisip kong, hindi niya natapos. Biglang binugbog siya ni Ronald gamit ang baston. Lumipad ang isang tainga. Teko, tumalsik ang espadang bakal. Napatulala ang buong grupo. Oy kayo, aliw na aliw, ha? Gusto niyo kayong isunod ko? Dinuraan ni Ronald si Han. Tandaan nyo, ibalik nyo ang lahat ng kinupit nyo sa batang to. Oo, ibabalik namin. Iniabot ni Ronald ang perang nakuha sa batang lalaki. Sa'yo to. Ako? Pero sobra to. Okay lang. Uwi ka na. Huwag kang matakot, di na sila babalik. Salamat po, kuya. Walang anuman. Si Ale ay nanatili. Namumula, nag-aalangan. Sorry. Wala ka dapat ikahiya. Lahat tayo may kahinaan. Pero kasalanan ko pa rin? Hindi. Pero salamat sa pagiging tapat mo. Umalis ang bata. Kumaway si Ale. Tahimik na pinagmasdan siya ni Ronald. Hindi ka pala ganun kasama, bulong niya. May usapan tayo, di ba? Kita tayo ulit sa loob ng 4 na araw. 4 na araw? Bakit? May gagawin lang ako. At kung di ka samipot, alam mo na. Naglakad siya palayo. Sa gitna ng gubat, isang bahay. Tumayo si Ronald sa harap. May hawak siyang bulaklak. Sobra ba to? Mahilig kasi siya sa bulaklak. Binuksan ang pinto. Ronald? Ate, nandito na ko. Kumain ka na. May niluto ako. Salamat po. Ilang taon ka na nga ulit, ate? 22. Bakit? Nakalimutan ko kasi. Bakit? May sakit ka ba? Hindi po. Hinawakan ni Ronald ang kamay ng kanyang ate. May gusto akong sabihin. Ano yun? Mag-aaral ako sa Philayon Academy. Totoo? Oo. Yehey. Sinasabi ko na nga ba darating din ang araw na to? Binuksan niya ang isang malaking palayok. Puno ito ng gintong barya. Regalo ko. Surprise. Namangha si Ronald. Ginto. Para sa akin? Kung hindi ka pa nagbabago ng isip tungkol sa pagpasok sa akademya, gusto ko na sanang ako ang magbayad ng tuition mo, sabi ni Iro. Ang bait mo naman. Kailan mo pa naisip yan? Tanong ni Ronald, medyo naiilang.
Pero kahit ganun ako ka-grateful, gusto kong gamitin mo ang perang to para sa sarili mo, dagdag pa ni Ronald. Hindi sapat yan? Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Iro, nakapamaywang. Hindi ko pa alam kung saan ako mag-aaral, pero iniisip kong pumasok sa Royal Academy, yung Philayon. Ano? Sigaw ni Iro. Ang buong bahay ay umalingaw sa sigaw niya. Philayon, yung pinakamagaling sa buong imperyo. Ang Philayon Imperial Academy, ang pinaka-prestihiyosong institusyon sa buong kontinente. Dito nag-aaral ang mga magiging bayani ng mundo, pinupondohan ng mga pinakamalalaking pamilya sa imperyo. Mga kilalang pangalan ang lumabas dito, Grand General Aidsan, Swordmaster Shuin, maging ang kinatatakutang Ice Witch na kriminal. Habang naglalakad mag-isa si Ronald sa kagubatan, iniisip niya, tama lang naman na inirekomenda ito sa akin ng general noon. Pero ang taas ng standards. Tsaka sobrang mahal. Naalala niya ang reaksyon ng ate niya, pero kung ako si Ronald, kakayanin ko. Huminto si Ronald sa kanyang paglalakad. Napuno ng determinasyon ang kanyang mata. Sige, patutunayan ko sa kanya. Biglang may hamarang sa daraanan niya. Hindi ko akalaing nandito ka, sabi ng isang boses. Si Ale pala, lumabas mula sa likod ng puno. Akala ko sinabi mong, kung hindi ako sumipot, may mangyayari sa akin, di ba? Kaya heto na ko. Pero kalimutan na natin yon. Inalis ni Ronald ang backpack niya. Ngayong gabi, magiging abala tayo. May ilang bagay akong kailangang i-check. Tungkol sa'yo, hinagis niya ang bag sa lupa. Isang pagsusulit. Inuunahan mo na naman ako ha? Naguguluhan si Ale. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Ngumiti si Ronald. Gamitin mo ang telekinetic powers mo sa akin. Itaas mo ako sa ere. Ha? Bakit ko gagawin yon? Delikado yan. Hindi naman talaga delikado. Gawin mo lang muna, please. Nag-aatubili si Ale pero nagpakawala ng berdeng liwanag mula sa kanyang mga kamay. Sige. Magsisimula na ako. Biglang bumalat ang liwanag sa katawan ni Ronald. Unti-unti siyang umangat. Oy, gumagana na ng maayos ah. Mas okay pa to kaysa inaasahan ko. Nasa ere na si Ronald, masaya. Medyo kulang pa sa balance, pero ang pakiramdam, kapareho ng noon, sa laban ko kay Ahaus. Telekinetic ability, bihira to kahit sa mga battle mages. Ibig sabihin, magiging mahalagang piraso siya sa hinaharap. Ronald, mahirap i-stabilize to ha, sabi ni Ale habang pinapawisan. Wait lang, may isa pa akong gustong subukan. Hinugot ni Ronald ang kanyang espada. Pwede mo na akong ibaba, tanong ni Ale. Hinti lang, may isa pa akong test. Biglang hinito ni Ronald ang hangin gamit ang espada. Naputol ang mana stream. Bumagsak si Ronald mula sa ere, pero parang walang nangyari. Anong ginawa mo? Sigaw ni Ale. Wala lang. Gusto ko lang makita kung marunong pa rin ako ng trick na to. Anong klaseng tao ang kusang pumuputol ng mana habang nasa ere? Di ko rin alam kung bakit kaya ko. Pero, mukhang may homework na ako, alamin kung anong skill to. Tumingin si Ronald sa kanyang espada. Ang espada ko, ito kaya ang dahilan kung bakit nakasugat ako kay Ahaus. Pinulot niya ang backpack. Anyway, pasado ka na, Ale. Hinagis niya ang isang bag kay Ale. Hawakan mo yan. May pupuntahan tayo bago tuluyang mawala ang buwan. Ngayon, gabi na, napangiti si Ronald. Oo, pero baka ito na ang unang pahina ng autobiography ko, ang pinakadakilang kwento sa buong imperyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalakad sina Ronald at Ale sa masukal na gubat. Humihingal si Ale. Tama ba ang dinig ko, Ronald? Pupunta talaga tayo sa Philayon Academy? Yung para lang sa mga piling tao ng imperyo? Yup, tumpak, sagot ni Ronald. At huwag ka nang paulit-ulit. Nakakainis. Napansin ni Ronald ang pag-aalinlangan sa mukha ni Ale. Bakit, ayaw mo ba? Hindi naman yon. Ikaw kasi may talent sa pakikipaglaban. Ako, wala akong alam. Naging matalim ang tingin ni Ronald. Gusto mo bang mabuhay ng ganyan habang buhay? Takot, tahimik, laging kabado? Napatigil si Ale. Tumagos sa kanya ang mga salita ni Ronald.
May talento ka, Ale. Sayang kung magsasayang ka lang ng oras at hindi mo ito gamitin. Gusto mo bang maging katatawanan ng lahat? Pumikit si Ronald. Kung hindi mo gagamitin ang oras ngayon, pagsisisihan mo rin balang araw. Katulad ko noon, saglit na nakita ni Ale ang imahe ni Ronald, basang-basa ng dugo, nakatayo sa gitna ng isang larangan ng digmaan. Hinawakan ni Ronald ang balikat ni Ale. Ano, nagbago na ba isip mo? Namula si Ale. Ronald, bakit ganyan ka? Bakit mo ako pinapahalagahan ng ganyan? Pero, kung ayaw mo, okay lang. Babalik na lang ako. Buhay mo naman yan. Wait, sigaw ni Ale. Gusto ko ring magbago. Sasama ako sa'yo. Turuan mo ako. Ngumiti si Ronald. Sa wakas, nagpakalalaki ka rin. Tama, simulan na natin ang training. Lumapit silang dalawa sa isang lugar sa kagubatan na may kakaibang liwanag. Ano to? Tanong ni Ale, kabado. Yan ang unang misyon mo, sagot ni Ronald. Isang goblin, pero hindi ordinaryo. Isang Duskmoon goblin, ang pinuno ng grupo. Natigilan si Ale. Teka lang. Seryoso ka? Of course, wala nang mas mahusay na pagsubok. Lahat ng alahas na ninakaw nila nandyan. At ngayon, tulog silang lahat. Pinakita ni Ronald ang kanyang bakanting bag. Gamitin mo ang telekinesis mo. Ilipat mo lahat ng ginto't alahas dito. Ano? Baka magising sila. Delikado to. Napakamot si Ronald. Kung gusto mong makapasok sa Philayon, kailangan mo ng dalawang bagay, pera, at karanasan. Tandaan mo, ang mga estudyante roon ay mga anak ng Maharlika. Sanay sa training. Gusto mong makasabay? Di magbanat ka. Napaupo si Ale at halos maiyak. Bakit parang ako lang ang kawawa dito? Kung may mas magandang plano ka, sabihin mo. Kung wala, gawin mo na lang. Napilitan si Ale. Sige na nga. Kinilabutan siya habang gumagalaw ang mga alahas. Isa-isa itong lumilipad papunta sa bag ni Ronald. Okay na yan. Konti pa. Namumula ang pisngi ni Ale, pinipilit gamitin ang buong lakas. Habang sumusunod si Ale sa utos ni Ronald, isa-isang bumagsak ang mga hiyas at ginto sa loob ng bag. Ayos, ang galing mo. Ale, tuwang-tuwa si Ronald habang pinapanood ang paghulog ng mga kayamanan. Tingnan mo to, huling bag na to. 2 bag na ang puno ng ginto't alahas, ngayon, pati ang ikatlong bag ay umaapaw na rin. Ayos, nakumpleto natin, masayang sabi ni Ronald. Pagkatapos ay ginulo niya ang buhok ni Ale. Sabi ko sa'yo, experience ang mahalaga. Ngumiti si Ale, oo nga. Nagawa natin. Hindi ko. Akalaing ganito kabilis kang matuto, bulong ni Ronald sa sarili. Mas magaling ka pa sa inaasahan ko. Habang abala silang dalawa sa pag-iimpake, may biglang dumaan na uwak. Hoy, anong meron? Maya-maya'y narinig nila ang sigawan. Hoy, mga batang yan. Napalingon sina Ronald. Sino tong mga ingay na to sa gitna ng gabi? Dahil sa ingay, nagising ang leader ng mga goblin. Anong kaguluhan to? Napatingin ito sa kinalalagyan ng kayamanan. Asa na ang mga hiyas ko? Napasigaw ito, magnanakaw, nagising ang buong grupo ng goblin. Saan sila? Lahat sila ay tumakbo papunta sa direksyon ni Ronald at Ale. Nako, nakita na nila tayo, sigaw ni Ale, nanginginig sa takot at napaupo sa lupa. Si Ronald ay naglabas ng kanyang espada. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Tatakas na lang ba tayo? Iwan na lang natin ang mga bag, tanong ni Ale. Walang ganon, sagot ni Ronald. Paano tayo makakabayad sa Philayon kung wala to? Ang mga goblin ay palapit na galit, pula ang mga mata. Si Ale ay kumapit kay Ronald sa sobrang takot. Ron, anong gagawin natin? Tiningnan ni Ronald ang kanyang espada. Murang metal, medyo mabigat, pero okay pa rin. Mga 15 strike siguro. May 30 goblin ang papalapit. Kaya to, sa isang iglap, swoosh, isang sulting strike ang pumutol ng 3 ulo ng goblin. Tumalsik ang dugo. Ha, gulat na sigaw ni Ale. Hindi makapaniwala. Ang espada ni Ronald ay kumikislap sa dugo. Ang mukha niya parang isang lobo na nag-e-enjoy sa pangangaso. 14 na lang, isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Sa huli, huminga si Ronald.
Tapos na, nanatiling tulala si Ale. Hindi ako makapaniwala. Siya ba talaga yon? 3 ulo sa isang hiwa. At sabay niyang tinapos ang lahat. Hoy, sigaw ni Ronald. Ano, magmumuni-muni ka na lang ba riyan? Sorry, bitbitin mo na gamit mo. Umuwi na tayo. Habang naglalakad pabalik, reklamo ni Ronald, akala ko magbabakasyon lang tayo, pero parang sumabak tayo sa digmaan. Grabe katawan ko. Ilang goblin lang to pero parang hinampes ako ng bato. Sakit ng katawan ko. Reklamo rin ni Ale. Mas maganda siguro kung mag-workout tayo pag uwi natin. Teka, Ronald, ano yung sigaw kanina? Ewan. Pero dahil sa sigaw na yon, nagising ang mga goblin. Sayang yung plan natin. Kung sino ka mang sumigaw, lagot ka sa akin. Hindi nila napansin, isang pulang palaso ang biglang dumaan, mabilis, walang babala. Nakatutok kay Ale. Ngunit bago pa ito tumama, sinalo ito ni Ronald gamit ang kamay. Che, diretso agad ha? Palaso, sigaw ni Ale. Saan galing yon? Tumingin si Ronald, mula sa gubat ng mga sumpa. Pero bakit may siraulo Ron? Lumantad ang 2 misteryosong lalaki. Ano to, mga tao? Bata pa? Naglakad palapit ang lalaking maitim ang buhok. Pasensya na, akala namin halimaw. Ayon, muntik na namin kayo mabaril. Nakatingin ito sa mga bag ng hiyas. Oops, muntik na tayong makapatay. Ngunit pinutol siya ni Ronald. Tigilan nyo na drama nyo. Halatang halata na masama kayo. Nagulat ang 2. Ha, huwag kayong magpanggap. Sagutin nyo, sino kayo? Kumikislap ang mata ni Ronald sa dilaw na liwanag, nakakatakot. Nagpakabait ang itim na buhok. Teka, tama ka. Sorry sa abala. Ako nga pala sabay bunot ng espada. Caliboro, Caleb Oro. Bulong ni Ronald. Agad niyang hinawakan ang braso ng kalaban, crack. Sunod ay suntok sa panga, bam. Bagsak si Caleb Oro, duguan. Ang isa pa, ang lalaking may gintong buhok, ay umatake rin. Hayop kang bata ka, pero pinigilan siya ni Ale gamit ang kanyang telekinesis. Anong, di ako makagalaw? Nis, Ale, sigaw ni Ronald. Tinadyakan niya ang sandata ng kalaban, pinulot ito, at ginamit sa isang combo attack. Chok chok chok, sunod-sunod na hiwa. Sino ka ba talaga? Hindi pa tapos ang kalaban, pero bumagsak na ito sa sakit. Patay na siya, Ronald, tanong ni Ale, nanginginig. Patay na, malamig na sagot ni Ronald. Bakit ko siya patatawarin? Hindi mo ba narinig? Caleb Oro sila. Caleb Oro, mga kidnapper, smugglers, kriminal, ang pinakamasahol na grupo sa imperyo. Binugbog pa ni Ronald ang bangkay ng itim na buhok. Kung hindi dahil sa akin, baka ikaw ang patay ngayon. Nagulat si Ale. Totoo ba yan? Kung pinabayaan natin silang mabuhay. Tanga lang yon. Biglang gumalaw ang bag. Hoy, anong problema nitong bag? Sa gitna ng kagubatan, nagtaka sina Ronald at Ale kung bakit gumagalaw ang sako. Sagot ni Ale, baka hayop na hinuli nila yan. Nang buksan ni Ronald ang bag, isang pares ng matatalas na berdeng mata ang tumitig sa kanila. Lumipad ang isang itim na anino, isang misteryosong asul na ibon. Anong problema sa manok na to? Tanong ni Ronald. Berde ang balahibo? Kakaiba, Honey Ale. Ngayon lang ako nakakita ng asul na ibon. Napansin nila ang matibay na posas sa paa nito, isang Caleb Oro Hunter's Shackle na kayang bamara ng mana. Ginagamit lang to sa mga magical beasts, bulong ni Ronald. Bigla, nagliwanag ang ibon at nagsalita, sa wakas. Nakakonekta rin ako. Napasigaw si Ale, nagsalita yung ibon. Hindi. Communication magic yan, paliwanag ni Ronald. Sa pamamagitan ng mahiwagang koneksyon, may boses na sumagot. Ako si Varan, mystical researcher at forest warden ng Marpet. Pasensya na, pero sino kayo? Mga dumadaan lang, sagot ni Ronald. Nilabanan lang namin ang mga manghuhuli ng ibon mo. Hindi ko inaasahan to. Utang ko sa inyo ang buhay ng ibon. Lumapit si Ale sa ibon. Kawawa naman siya. Paano namin siya maibabalik sa'yo? Pwede niyong pakawalan. Matatag ang instinct niya, makakauwi yan.
Hindi pa tapos si Varan magsalita, binunot na ni Ronald ang espada at pinutol ang posos. Sige, umuwi ka na. Huwag mong alalahanin ang tatay mo. Tinitigan siya ng ibon na may makinang na mga mata. Chirp chirp. Anong ibig sabihin ng pag-ikot ng puwet niya sa mukha ko? Tanong ni Ronald. Gusto niyang bunutin mo ang isang balahibo niya. Pang-navigator daw yan. Kung gusto mong hanapin siya sa hinaharap, gamitin mo yan. Pagkatapos nun, lumipad na ang ibon taglay ang gintong marka sa katawan. Teka, ano to? Tanong ni Ale, tinuro ang kamay ni Ronald. Isang bilog na bagay ang naiwan sa palad ng binata. Tinitigan niya ito, palaisipan. Ilang araw ang lumipas. Sa isang lugar na tila kampo o pamilihan, maraming negosyante ang abala. Isang matandang mangangalakal ang tumingin sa isang kwintas na may sapphire. Napakahalaga nito. Bibilhin ko ito ng 20 gintong barya. Ay salamat naman, Honey Ronald. Sa wakas, may taong marunong tumingin ng tunay na halaga. Nagkwento pa siya kung paanong halos makipagsapakan siya sa isang mangangalakal na tumawad ng 5 gintong barya lamang. Kung gusto mo, may isa pa akong ipapakita, sabay kuha ni Ronald ng isang bagay sa bulsa. Di ko ito ibebenta, gusto ko lang malaman kung ano ito. Inilabas niya ang isang hugis ovang kristal na may kulay na parang Milky Way. Nagulat ang matanda. Ito, kakaiba, ang kulay, ang estruktura. Biglang binalika ni Ronald ang alaala, ang asul na ibon, ang iniwang bagay sa kamay niya. Noong una, akala ko, iniwan niya yon bilang dumi. Pero nung tinapon ko sa bato, nawasak ang bato. Matigas pala to. Hindi ko sigurado kung itlog ba to o ano. Pero isang bagay lang ang alam ko. Tunay itong bahagi ng isang mahiwagang nilalang. Napakabihira. Napatigil si Ronald. Tinitigan ng matanda. Talaga, ngunit bigla itong nagsalita, pwede rin namang tain ng kabayo. Nang inig ang mukha ni Ronald sa inis. Hindi nga, biro lang. Di ko rin sigurado kung ano talaga yan. Pero bakit hindi mo ipa-assess sa mga profesional? Gagawin ko rin yan. Buntong hininga ni Ronald. Ay oo nga pala, may mga libro ka ba tungkol sa Philayon Academy? Tanong ni Ronald. Aba, oo. Pero teka lang, gusto nyo ba talagang pumasok roon? Oo, sasali kami sa entrance exam. Pero wala kaming alam. Perfect timing. Anak ko rin kasi magtetake ng entrance exam. Sigurado akong matutulungan niya kayo. Biglang may tinig mula sa malayo. Tay, sino sila? Naglakad palapit ang isang babae, may mahaba at kamakaway na buhok. Maria, sigaw ni Ronald. Napatingin siya, parang may nakita siyang multo ng nakaraan. Nay Maria, may middle name ka bang Ethan, ha? Oo, bakit mo alam? Pwede bang tanungin ko? May, ka ba sa ibaba? Anong klasing tanong yan? Isang malutong na sampal ang damapo sa pisngi ni Ronald. Ganyan na ganyan, bulong niya sa sarili, Maria Senador. Dati akong disciplinary soldier. Sa lugar na tinatawag na amin, si Maria ang taga-manage ng supply room. Masayahin, pala kaibigan, pero pagdating sa maselang paksa, palaging galit, palaging nananampal, hanggang sa isang araw, namatay siya. Hindi ko na siya nakausap. Pero oo nga, mukhang produkto ito ng isang bihirang nilalang. Baka ito'y isang kayamanang katumbas ng 1,000 ginto, ani Carbel habang patuloy na iniinspeksyon ang kakaibang itlog. Ngunit bigla siyang tumigil at seryosong tinitigan ito. Ang kulay at tekstura nito, wag mong sabihing, napangiti si Ronald, sabik sa sasabihin ng matanda, pero tenang kabayo. Napatigil si Ronald. Ano raw? Kinuha niya agad ang bagay mula sa mesa. Hindi nga, napakamot sa ulo si Carbel. Hehe, hindi ko rin alam talaga. Pero mukhang bihira yan. Bakit hindi mo dalhin sa isang profesional na tagasuri? Siguro nga dapat. Bamantong hininga si Ronald at ibinalik ang itlog sa kanyang bag. May mga libro ka ba tungkol sa Philayon Academy? Tanong niya. Meron. Pero teka, sasali ba kayo sa entrance exam? Oo, pero wala kaming masyadong alam tungkol dito. Sakto, ang anak ko rin ay sasali. Sigurado akong matutulungan niya kayo. Malapit na siyang dumating.
Sa di kalayuan, may tinig ng babae, Tay. Sino sila? Pagharap nila, isang babaeng may mahabang buhok ang lumapit. Napanganga si Ronald. Maria, siya ba yun? Tinawag ni Carbel ang anak. Maria, lumapit ka rito. Pakibati mo ang mga importanteng kliyente ni tatay. Talaga, yang mga bata na yan, tanong ni Maria nang may pag-aalinlangan. Anak, ayusin ang pananalita mo. Pasensya na, lumaki kasi siya sa caravan. Paliwanag ni Carbel. Ngunit si Ronald ay tila nawala ng kontrol. Lumapit siya sa dalaga. Ikaw, Maria Senador, di ba? Oo, pero paano mo nalaman? Pwede bang itanong ko pa, may ibon ka ba diyan sa baba? Ano, isang malakas na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Ronald. Ganyan na ganyan talaga. Maria Senador, noon, isa akong sundalo sa amin. Si Maria ang tagapangasiwa ng mga supply. Palakaibigan siya sa lahat, pero kapag napunta ang usapan sa sensitibong bagay, bigla siyang sumisindak. At minsan, sinampal niya ako ng walang babala. Gusto ko sanang tanungin noon kung bakit. Pero, namatay siya bago ko nagawa yon. Ngayon, nahanap ko ang sagot. Baronesa Maria Senador, babae ka nga talaga. Ano, tumigil ka dyan, sira ulo. Isang headbutt sa baba ang sinundan ng suntok sa dibdib. Anong problema mo, ha? Nagsabunutan sila. Nagkatinginan na lang si Ale at Carbel. Anong nangyayari sa dalawang to? Ilang sandali ang lumipas. Hamu pa rin ang tensyon. Si Maria ay nag-aayos ng kanyang buhok habang hawak ang ilang sandata. Ito ba ang mga armas na iniwan sa inyo? Oo, pero baka kailangan pa nating i-check kung okay pa. 3 espada at isang magic wand. Bakit 3? Hindi ba mabigat? Ayoko lang na mawalan ng backup. Napatitig si Ale. Kaninang nagbabatuhan kayo, ngayon ang sweet niyo ulit. Medyo marahas akong gumamit ng espada, ani Ronald. Kamusta sila? Hindi naman masama, sagot ni Maria. Pero ang itim na espadang ito ang pinakamahusay. Tinatawag itong Black Steel Sword. Kilala itong matibay at karaniwang gamit ng mga sikat na knight. Kahit gaano ka pa kabangis sa pag-atake, hindi ito basta-basta nababasag. Inabot ni Maria ang espada kay Ronald. Kinuha niya ito at napaisip. Ito pala ang Black Steel, paborito kong armas noon. At ang wand na ito, dugtong ni Maria, may nakalagay na mataas na kalidad na magic stone. Malamang isa itong gamit ng isang mahusay na mangkukulam. Napatingin si Maria kay Ale. Mangkukulam ka ba? Tumango si Ale, medyo nahihiya. Oo, ang magic ko ay telekinesis. Telekinesis, kahanga-hanga. Kapag napahusay mo yan, baka makakuha ka pa ng scholarship, puri ni Maria. Napangiti si Ale. Talaga, ngayon, balik ni Maria kay Ronald, anong teknik ang ipapakita mo sa practical exam? Teknik, tanong ni Ronald, naguguluhan. Hindi mo alam? Para makapasok sa Philayon, kailangan mong makuha ang atensyon ng mga professor. Kailangan mong ipakita ang teknik mo sa practical test. Mas mahirap pa ito kaysa written exam. Akala ko sapat na ang mahusay sa espada, sagot ni Ronald. Ano bang pinapakita ng iba? Karamihan sa mga noble, pinapakita ang secret techniques ng pamilya nila. Yung iba, ipinapakita ang sariling mana combat style nila. Mana, pwede na silang gumamit ng mana kahit hindi sila wizard? Siyempre, kung gusto mong maging estudyante ng Philayon, dapat kaya mong gamitin ang mana mo. Hindi mo ba ramdam ang mana mo? Nagkibit balikat si Ronald. Hindi ba pareho lang yan sa aura? Nagulat si Maria, halos himatayin. Ano, aura at mana, magkaiba yan. Medyo may alam naman ako sa aura, depensa ni Ronald. Pareho rin yan ng prinsipyo. Umalis ka nga, walang saysay. Sa totoo lang, hindi mo pa alam ang basics. Sumama ka na lang sa akin, bibigyan kita ng espesyal na training. Dinala ni Maria si Ronald sa isang lugar na tahimik at malayo. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya, ang mana ay natural energy na parang hangin. Naririto ito saan mang panig ng mundo. Pero hindi ibig sabihin nito na kaya na agad itong gamitin ng kahit sino. Kailangan mo itong maramdaman at makontrol. Kadalasan, inaabot ng 1 taon ng training bago maramdaman ang mana.
Pero ang lahat ng aplikante ng Philayon ay nakarating na sa puntong iyon. Kung hindi mo man lang maramdaman ang mana, hindi mo kayang sumabay sa kanila. Aura at mana, magkaibang bagay yan. Aura ay isang advanced form ng energy na bihira makamit, kahit ng mga henyo. Pero kung gusto mong matutunan, mas mabuting gamitan natin ang katawan mo kaysa utak mo. Nag-ayos ng posisyon si Maria, tumindig ng matatag. Simulan na natin. Bigla siyang sumugod. Nagulat si Ronald sa bilis. Tumama ang kanilang mga espada at lumagitik sa ere. Ha, medyo malakas nga siya, bulong ni Ronald. Nagpalitan sila ng suntok at hampas. Sa isip ni Ronald, ang lakas niya para sa isang batang babae. Gumagamit pa siya ng dual swords. Samantala, si Maria ay naguguluhan. Hindi siya gumagamit ng mana, pero natutulak niya ako? Hindi yan posible. Plano ko lang sana siyang patoban agad para hindi na siya mag-take ng exam, pero ako ang nahihirapan. Anong iniisip mo dyan? Biglang tanong ni Ronald. Nagulat si Maria, hindi napigilan, at nahulog ang isa sa mga espada. Nakita ni Ronald ang pagkakataon, kumikinang ang mata niya na parang pusa sa dilim. Tama na ang pagtanggap ng mga atake. Umilag ka na lang, sigaw niya habang ibinaba ang espada. Medyo marahas akong gumamit ng espada, ani Ronald. Kamusta sila? Hindi naman masama, sagot ni Maria. Pero ang itim na espadang ito ang pinakamahusay. Tinatawag itong Black Steel Sword. Kilala itong matibay at karaniwang gamit ng mga sikat na knight. Kahit gaano ka pa kabangis sa pag-atake, hindi ito basta-basta nababasag. Inabot ni Maria ang espada kay Ronald. Kinuha niya ito at napaisip. Ito pala ang Black Steel, paborito kong armas noon. At ang wand na ito, dugtong ni Maria, may nakalagay na mataas na kalidad na magic stone. Malamang isa itong gamit ng isang mahusay na mangkukulam. Napatingin si Maria kay Ale. Mangkukulam ka ba? Tumango si Ale, medyo nahihiya. Oo, ang magic ko ay telekinesis. Telekinesis? Kahanga-hanga. Kapag napahusay mo yan, baka makakuha ka pa ng scholarship, puri ni Maria. Napangiti si Ale. Talaga. Ngayon, balik ni Maria kay Ronald, anong teknik ang ipapakita mo sa practical exam? Teknik, tanong ni Ronald, naguguluhan. Hindi mo alam? Para makapasok sa Philayon, kailangan mong makuha ang atensyon ng mga professor. Kailangan mong ipakita ang teknik mo sa practical test. Mas mahirap pa ito kaysa written exam. Akala ko sapat na ang mahusay sa espada, sagot ni Ronald. Ano bang pinapakita ng iba? Karamihan sa mga noble, pinapakita ang secret techniques ng pamilya nila. Yung iba, ipinapakita ang sariling mana combat style nila. Mana, pwede na silang gumamit ng mana kahit hindi sila wizard? Siyempre, kung gusto mong maging estudyante ng Philayon, dapat kaya mong gamitin ang mana mo. Hindi mo ba ramdam ang mana mo? Nagkibit balikat si Ronald. Hindi ba pareho lang yan sa aura? Nagulat si Maria, halos himatayin. Ano, aura at mana, magkaibang magkaiba yan. Medyo may alam naman ako sa aura, depensa ni Ronald. Pareho rin yan ng prinsipyo. Umalis ka nga, walang saysay. Sa totoo lang, hindi mo pa alam ang basics. Sumama ka na lang sa akin, bibigyan kita ng espesyal na training. Dinala ni Maria si Ronald sa isang lugar na tahimik at malayo. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya, ang mana ay natural energy na parang hangin. Naririto ito saan mang panig ng mundo. Pero hindi ibig sabihin nito na kaya na agad itong gamitin ng kahit sino. Kailangan mo itong maramdaman at makontrol. Kadalasan, inaabot ng 1 taon ng training bago maramdaman ang mana. Pero ang lahat ng aplikante ng Philayon ay nakarating na sa puntong iyon. Kung hindi mo man lang maramdaman ang mana, hindi mo kayang sumabay sa kanila. Aura at mana, magkaibang bagay yan. Aura ay isang advanced form ng energy na bihira makamit, kahit ng mga henyo. Pero kung gusto mong matutunan, mas mabuting gamitan natin ang katawan mo kaysa utak mo. Nag-ayos ng posisyon si Maria, tumindig ng matatag. Simulan na natin. Bigla siyang sumugod. Nagulat si Ronald sa bilis. Tumama ang kanilang mga espada at lumagitik sa ere.
Ha, medyo malakas nga siya, bulong ni Ronald. Nagpalitan sila ng suntok at hampas. Sa isip ni Ronald, ang lakas niya para sa isang batang babae. Gumagamit pa siya ng dual swords. Samantala, si Maria ay naguguluhan. Hindi siya gumagamit ng mana, pero natutulak niya ako? Hindi yan posible. Plano ko lang sana siyang pat-oban agad para hindi na siya mag-take ng exam, pero ako ang nahihirapan. Anong iniisip mo dyan? Biglang tanong ni Ronald. Nagulat si Maria, hindi napigilan, at nahulog ang isa sa mga espada. Nakita ni Ronald ang pagkakataon, kumikinang ang mata niya na parang pusa sa dilim. Tama na ang pagtanggap ng mga atake. Umilag ka na lang, sigaw niya habang ibinaba ang espada. Nagulat si Maria, pero nakaiwas siya sa huling sandali. Tumalon siya palayo habang ang espada ni Ronald ay kumiskis sa lupa, lumikha ng matinis na ingay. Kung hindi ako nakailag, baka napahamak na ako, bulong niya. Hindi siya basta-basta. Ikaw rin, tugon ni Ronald, ngumiti. Bukod sa mana, magaling ka rin sa swordsmanship. Pero medyo hindi matatag ang sentro ng balanse mo. Kapag naayos mo yan, mas lalakas ka pa. Naglakad siyang palayo. Ayusin mo rin ang grip mo sa espada, ha? Ha, saan ka pupunta? Sigaw ni Maria, galit na tinutok ang espada sa kanya. Huwag mong sabihing nanalo ka na? Bahala ka. Basta huwag mong kalimutan ang sinabi mo. 3 beses, di ba? Napatigil si Maria. Ha, hindi ko, sinabi mo na. Huwag mong bawiin. Ngumiti si Ronald habang naglalakad palayo. Habang naguguluhan pa rin si Maria, may tumapik sa likod niya. Ah, ang galing mo kanina, ani Ale, ngiti sa mukha. Biglang may sigaw mula sa malayo. Ale, bilisan mo. Oo, sagot ni Ale. Nagtataka si Maria. Sino sila? Makulimlim ang langit pero maliwanag ang araw. Ang mga estudyante ay abala sa paghahanda. Andito lang ako para kunin ang pera ko, sigaw ng isang estudyante. Nagulat si Ronald at Ale sa nakita nila. Ano to, libro? Oh, sagot ni Maria, ito ang review materials para sa entrance exam ng Philayon. Buod na lahat, hindi kailangan? Nako, 1 buwan na lang ang natitira. Kuminang ang mga mata ni Ale. Ronald ay nanatiling kalmado. Kailangan naman. Pero, bakit mo ginagawa to? Wala lang. Gusto ko lang kayong pumasa. Libre yan ha, sabay tawa ni Maria. Napabuntong hininga si Ronald. Akong libre pala, kung may oras pa ako, tuturuan ko kayo ng personal. Pero kailangan ko nang umalis. Mag-aral kayo ng mabuti. Kung babagsak ka pa rin, hindi kita patatawarin ha. Oo naman. Ikaw rin, mag-ingat ka. Sumakay si Maria sa karwahe. Kita-kits sa capital sa araw ng exam. Habang hawak ang mga libro, napaisip si Ronald. Kailangan kong palakasin ang katawan na ito. Hindi na pwedeng umasa sa swerte.